napapansin ng marami din sa ating mga kababayan mula nung nagsimula itong candlelight prayer rally, yung pag-criticize ng mga Duterte dito sa kasalukuyang administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito mo bang nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos ay malaking advantage doon sa mga kalaban, oposisyon, yung tinklawan talaga na noon sa administrasyon ni Pangulong Duterte ay siya namang pinupuna ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte? Alright, maganda ang topic natin ngayon mga guys. Pakinggan natin ng mga expert. Yan, let's go. Well, Jade, ang politika is addition. So, makikita na natin yung so-called pinklawan, nakakuha yun ng 15 million eh. So, whoever captures that would probably have an edge, no? Pero sa tingin ko, itong 2025, ang critical dyan, sino ang totoong oposisyon? Kasi dun sa aming pahayag, ang lumalabas doon, ang pro-administration, unti-unting nababawasan, yun yung base, napupunta sa undecided. Hindi pumupunta sa opposition dahil hindi pa defined ang opposition. So ang tanong dyan, sino ba talaga ang opposition? Ang opposition ba ay pinklawan? At sasagot dyan ng iba na yung talagang mga Dutertista, hindi, kasi magkakasama sila eh. At hindi naman tinitira ng mga Duterte yung pinklawan, 'di ba? Pero ang critical doon, sino ba unang pumukol ng putik? Ang una nilang tinira si Vice President. Kaya nga ang tanong ano bang nagawa ng mga Duterteng masama sa inyo? Samantalang kayo from lahat na kinabit, lahat. Magmula kay dating presidente, kay vice president, kay Congressman Pulong, kay Mayor Baste. Basta Duterte ka, titirisin ka. O SMNI, malapit sa mga Duterte, o ano nangyari sa SMNI? May dalawa lang kayong, may isa lang programa na sinabi, tinira sila. Pero, hindi naman nila sinagot, di ba? At ang liquidation by certification ay tuloy. So, bakit ang parating pinupukol mga Duterte? Kaya nga ang parati kong sabi, wala na yung unit team. Kasi plastikan lang yung unit team eh. Kung talagang kaalyado nyo si Vice President Sara, di wag yung tirahin. Dahil wala namang hiningi si Vice President Sara na masama. Ang hiningan niya ng CF ay presidente na may authority to give and release the CF. Nung nag-NEP, itong para sa 2024 na NEP, binibigyan siya. Siya na mismo umayaw. May narinig ka bang, hindi, iyan. Wala. So, na-checkmate niya ang administrasyon doon. So, after noon, ano na naman ang pinukol? ICC naman. 'Di ba? So, tapos kay Congressman Pulong, yung incredulous na 51 billion, na yung pala pinag-add nila yung 3 years. So, lahat disinformation. So, bakit nyo ginaganon? Ang tagal-tagal pa, ang pangalan ng Duterte ay nasa balota. Wala kang kasiguraduhan na itong midterm may Duterte sa balota sa national eh. So, parang takot na takot sila sa Duterte. Yun ang lumalabas. Ma'am, may singit ko lang. Banggit nga nung isa pang vlogger or blogger na pati si Pastor Apollo C. Kibuloy nadamay din. Nung hindi pa presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang kaso. Biglang nagkakaso ng after na. At ngayon, sa recent na pagdinig sa Senado, nadadrag ang pangalan ng mag-amang Duterte na kesyo, may gun store daw doon sa Glory Mountain na sinasabi. So, nakita po ba ninyo na itong lahat ay may kaugnayan? Oo naman, at deklarado. Alam mo, sa FBI sa US, kung nasa wanted list ka, napakadaling i-extradite eh. 11 years?
Seriously, 11 years na pala si Pastor Kibuloy may ganon mga issues? Ba hindi nyo dinakip? Ba't hindi nyo in-extradite? Diba? So, talagang itong operasyon na ito, let's call it as such. It's an operation of those powers that do not like a Duterte come 2028. And they have learned a lot from what they did to then Vice President Jojo Binay. They used the Senate. Why? Again, the Senate is national in scope. So, kung mayroon ka diyang hearing at lahat ng, all the senators are small republics. So, pag ginawa mo yung hearing na yan, you get the whole nation up and listening. And the more gory the details are, the better for the optics in terms of putting somebody down. Ang problema, sa simpleng sagot, parang simpleng sagot na tambalos-los, na natutumba yung kalaban. Ano yung simpleng sagot ni Vice President? Bakit? Ano ba yan dyan sa mountain? Tindahan ba ng mga baril yan? Diba? Very basic. So, yung Duterte brand, napaka-basic sumagot sa isang tapon sa kanila na politikal. Ako nga, ang sinasabi ko, para silang Teflon eh. Batuhin mo ng batuhin, lumalakas. Batuhin mo ng banuhin, lumalaki yung base. Again, bakit? Kailangang intindihin ng mga tao sa politika, they represent Juan de la Cruz, yung DE. Yun ang storya ng Rodrigo Duterte nung eleksyon. Out of nowhere, everyone was saying, no, he cannot pull it. But he was able to. Bakit? Authentic, organic, yung mga tao na nandyan sa, gilid-gilid na hindi naman importante sa mga politikong tradisyonal, sila yung nagdala. So, may pagtatampo ba? Hindi. Kasi yung first 100 days niya, except yung pagpunta at pagtirik ng flag sa kung saan man yung island dyan sa West Philippine Sea, ay natupad niya. Frontline, improve. Diba? May malasakit sa taong bayan. May kalinga. Yun lang naman eh. Napakadaling i-please ang botanteng Pilipino. Kasi personal eh. Ngayon, kung ikaw katulad nung iba na, alam mo, pera ng bayan, akala mo kung gumastos siya. Diba? Ang behavior niya, amo-amo, padre de pamilya, kailangan protektahan ng mga miyembro sa House of Representatives. Kitang-kita ng taong bayan, pag ganun dalawa, sinong pipiliin mo? So sa akin, gusto nyo maging Pangulo? Meron ng proof of concept. Kaya ng isang Rodrigo Duterte coming from nowhere to win versus those who have been planning for it for several years, at pagpasok nitong isang hindi mo alam kung sino, ay nagkatumbahan. So, if you're looking for a playbook, parating sabi ni Presidente Duterte, wala yung playbook, wala akong playbook. I threw it out. There is no playbook. If the playbooks are defined by foreign consultants, this is what's happening. Sasabihin lang ng foreign consultant, o sige, gawin mo yan, bakbakan mo. O sino nag-erode ng trust? Tingnan natin sa numero. Kasi yung numero ng mga survey firms, hindi pareho ang numero, pero pareho ang trajectory. Anong ibig sabihin nun? Sino nawawalaan ng ang tawag doon trust deficit? Sino? At alam natin, lalo na doon sa mga taong nasa kampanya, ang tiwala ay mahalaga. Ang tiwala, hindi mo kayang gawin overnight. Okay? Ang awareness, kaya mo yan. 90-day campaign period, maglagay ka maglagay ng ad. Katulad ng ginawa ng dating kandidatong Martin Romualdez. He spent 350 million pre-campaign. Tumaas ang awareness. Nanalo? Hindi. Kasi tiwala. At yun, tiwala ang problema, mga guys. Anyway, thank you for watching, mga guys. Don't forget to like, share, and subscribe.